Hallelujah! Isang maganda at pinagpalang gabi po sa inyong lahat na naririto sa Amvel City. At kinalugod po namin makasama kayo at makaisa sa oras nito sa pagdiriwang ng pinakamataas na uri ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, ang banal na misa na nasa ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Kaya naman po ihanda natin ang ating mga sarili at damhin nating lubusan ang banal na presensya ng ating Panginoon. Kaya bilang panimula, sama-sama at buong pusiglan nating awitin ang pambungad na awit. Umawit ng may kagalakan.
Taglay ang galak at pasasalamat sa ating mga puso, simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, buong katapatan at kababaang loob nating suriin ang ating mga sarili. Kung ano ba ang itinuturing nating yaman, pinahahalagahan ba natin ang Diyos, ang ating kapwa, at ang dakilang turo ng ating inang simbahan. Sa mga pagkakataong mali ang pinatutungkulan nating kayamanan, hilingin natin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa panamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mangangaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mangangaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa mga sumusunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakitan ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip nyo mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudiyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mababangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghari ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanila o sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan, at pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawi ang kanang buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?
Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi, mga kapatid. Pagkalipas ng 2 taon ako naghintay. Muli ako nakabalik, purihin ang Diyos. Ganon po kahirap maging mass presider sa banal na lugar na ito. Pero matyaga po ako naghintay sa pamamagitan ng pagdodon mass. Kasi ang sabi sa akin, Father, maghintay ka at ipakita mo ang iyong matapat na paghihintay, pumunta ka rito ng alas 5. Totoo po yun, mga kapatid. At tuwing magsasabi ako, pagtapos na ako mag-dawn mass, kako sis, kailan ako sa malaking gawain? Ang lagi po sinasagot sa akin, darating tayo dyan, Father. At eto na nga po, dumating na. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Nakikinig ako kanina, mga kapatid. Nandun ako sa prayer room. At kahit na nandun ako sa sacristy, nakikinig ako sa mga pagbabahagi, nakikinig ako sa input ng mga, tawag nito na mga namumuno sa praise and worship. Sabi, itaas at ipilakpak ang mga pinagpalang kamay. Pero teka, i-qualify natin muna yan. Kapag ang kamay na ito hindi gumagawa ng mabuti, hindi ito pinagpala. Kahit na pumapalakpak kapag dito gumagawa ng mabuti. Kapag hindi marunong humawak ng kayamanang panlupa ang kamay na ito, may pagkasakim, may karamutan, hindi ito pinagpala. Katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, pati ang Panginoon ay gusto niyang idamay sa kasakiman niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, sino ang nagsabi sa iyong idamay niyo ako sa gulo ninyo? Sino ang nagsabi sa inyo na pati ako ay idadamay niyo sa pagpaparte ng mga kayamanang panlupa? Mga kapatid, ang pagpaparte, pagbabahaginan ng kayamanang panlupa, napakasimple nito. Hindi ito issue sa mga taong nakakaintindi kung para saan ang mga bagay dito sa lupa. At mas pinahahalagahan ang mga bagay panlangit. Pero sa mga tao na mas baliktad, pinapahalagahan ang mga kayamanang panlupa kaysa kayamanang panlangit, magbigay nga ng 10 piso, hindi niya magawa ito, hirap siya nito. So, paano mo madidesisyonan yun yung mga manang yun? Mga kapatid, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Hesukristo, pag sumakitan natin masumpungan, sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, pag sumakitan nating masumpungan ang paghahari ng Diyos, at ang lahat ay idadagdag niya, lahat, hanap buhay, kalusugan, maayos na pag-aaral ng mga anak, pagkakaroon ng sariling bahay, pagkakakitaan, negosyong pagkakakitaan, promotion sa trabaho at marami pang iba. Idadagdag 'yon sapagkat ang Diyos ay hindi maramot. Mayroon tayong Diyos na sagana sa pag-ibig at sa kagandahang loob. At ibubuhos niya ang mga kailangan natin sa araw-araw. Huwag lang po tayong mabulag, mga kapatid. Nang makailangan lang natin ay mga bagay na matatagpo natin dito sa lupa at kailangan natin dito sa lupa. Tingnan niyo po. Kaya pinagpala ang lugar na ito kasi may mga napakarami, laksa-laksang mga tao ang may pagsunod. Sasabihin ko po sa inyo, hindi po ako magbabanggit ng kung anong community. Pero nagbimisa po ako sa iba pang charismatic community, maliban dito. At lagi ko pong sinasabi doon sa ibang community, ibinibida ko po kayo. Ang sabi ko sa kanila, ang El Shaddai
Brother Mark, hindi ako nagpapalapad. Ang El Shaddai ay dapat tularan pagdating sa pagsunod. Pagsunod! Napaka-obedient ng mga tao dito. Kaya naman, bumubuhos ang pagpapala. Kasi ang susi ng pagpapala ay nasa pagsunod. Bakit hindi pinagpalang una natin mga magulang? Bakit maraming beses, 40 taon, ang mga Israelita sa disyerto kahit pagkalapit-lapit ng distansya ng Ehipto at ng Israel? Kasi nga, walang pagsunod, matigas ang puso. Ang mga taong nagpapahalaga, mga kapatid, ng kayamanan panlupa kaysa kayamanan panlangit, hindi marunong sumunod. Matigas din ang puso at nabubulagan sa kanilang pagpapahalaga. Nakakalungkot kasi tingnan mo, dahil sa inyong pagsunod, mayroong mga isinarado muna yung kanilang tindahan. Di po ba? Dahil sa pagsunod, mayroong nag-leave, mayroong nag-half day, mayroong pinakausapan muna yung kanyang kapatid o kung ano pa, naalagaan ng ganito o kaya kung hindi isinama na rito. At sa mga darating na araw, yung pagsasarang yun, hindi lang mababawi. Doble o triple pa ang bibigay ng Panginoon sapagkat pinahalagahan siya. Kapag tayo mga kapatid, nakakaramdam tayo ng paggalang, pagpapahalaga, ng appreciation. Sorry brother Mike, agagayahin kita. Iikot-ikot din ako. Kasi siyempre gusto rin nilang makita ako rito ng personal. Oo. Kasi yun sa monitor, hindi yan totoo. Hindi yan totoo, lalo na't may liwanag. Ang liwanag na yan, maputi ako dyan, pero ang totoo, maitim ako. Salamat sa ilaw. Salamat sa ilaw at nakakaputi ng konti. Ano yung sinasabi ko? Pagsunod. Pagsunod. Minsan, yung sobra nating pagtatrabaho, hindi tayo nagbibigay ng panahon sa Panginoon, ito ang nagiging dahilan para hindi na tayo makapagpahinga. Kasi ang pagpapahinga, mga kapatid, huwag niyo mong antayin ma-confine ka pa. Kapag naririto ka sa ganitong gawain, hindi lang ang katawan mo, pati ang yung espiritu, nakakapagpahinga. Nakakapagpahinga. Dumating po ako rito bago alas 4. Ang aga kasi nga, ayoko na maipit sa traffic. Doon po ako nagstay. At habang nagdadasal ako, natutuwa akong pagmasdan kung paano manikluhod. Kung paano manikluhod ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Humihingi ng iba't ibang ang iba may sound, ang iba tahimik, ang iba may kasama panluha. So nakikiluha na rin ako. Nakikiano na rin ako. Pero, napansin ko, bibihira ang lalaking pumapasok doon. Bawal ba ang lalaki doon? Alam kong hindi. Pero bakit ganun? Ang pagdadasal ba ay panlalaki lang, ay pambabae lang? Bakit ganun? Napasok din nga sila doon, pero nagmamadali. Pasok po kayo doon, lalo pat hindi pa nagsisimula kasi bago pa po magsimula yung rito, ang dami na pong tao, makipag-usap sa Panginoon. Kasi minsan, pag ganyan sa umpuk-umpukan, hindi Panginoon pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan po natin ang bagong Pangulo, ano ba ang mga sinabi niyang o kaya ang pinag-uusapan natin, ano nang latest sa West Philippine Sea, ano na nangyari sa Pero pag naroroon ka po, hindi pa pwedeng hindi mo kausapin ang Panginoon. Kasi tahimik at maging yung mga tao sa paligid, magaganya ka na makiisa ka rin, ikaw din ay may dinadala sa puso mo. Tingnan mo dyan kung ano ang dapat mong ilatag, buksan mo ang iyong puso sa Kanya. Mga kapatid, 3 bagay ang imumungkahi ko sa inyo na paggawing bahagi ng inyong buhay para hindi kayo masabit, hindi kayo mabitag ng alindog, ng kislap, ng halimuyak, ng kayamanang panlupa. Una,
Anumang uri ng kayamanan, pera man ito, mataas na posisyon, mga sasakyan, mga condominium unit, mga lupain, o kung ano pa man yan. Ang mga iyan, maliban sa gagamitin natin para magkaroon tayo ng komportable at masayang buhay, gagamitin din po natin yan para mas mapalapit tayo sa Diyos. Hindi dapat maging hadlang ang kayamanan. Kaya gagamitin natin yan sa misyon. Ngayon po ay linggo ng misyon. Nag-aabot lang man lang ba tayo ng tulong sa misyon? Ang isang epektibong pagmimisyon, mga kapatid, ay pagtulong sa simbahan para mas marami pang maging pare. Kasi hindi po madali at karamihan po ng tinatawag sa pagpapare ay galing sa mga simpleng pamilya. Bibihira po ang tumutugon sa panawagan ng pagpapare na galing sa nakaririwas ang pamilya. Kaya nangangailangan sila ng suportang pinansyal at panalangin. Isang uri po yun ng pagmimisyon. Kaya kung ikaw ay binigyan ng Diyos, biniriyayaan ng Diyos ng kayamanan panlupa, ibig sabihin yan, nasa maganda kang posisyon para magmisyon, para tumulong, para ilapit hindi lang ang iyong sarili, pati ang ibang tao ilapit sa Diyos. So ang kayamanan, gagamitin nating instrumento, gagamitin nating sasakyan para mapalapit tayo sa Diyos at ang mga tao pang gusto nating ilapit dahil mahalaga sila sa atin o bahagi sila ng ating buhay o ng ating komunidad. Ikalawa, kahit na bunga ng pagtatrabaho mo yan, malinis na pagninegosyo, walang duda, hindi ka corrupt, hindi ka nag-scam, wala kang kung anong-ano, walang isyo, malinis, bunga ng marangal, ng kasipagan, ng pagpupunyagi, ng kasinupan at lahat-lahat na, ipinagkatiwala lang yan sa iyo. Hindi talaga yan sa iyo. Hindi talaga yan sa iyo. Pagdating ng araw, ng wakas ng buhay mo dito sa daigdig, magkakaroon ng ibang may-ari niyan. Iba ng mga ngasiwa niyan. Kasi nga, tayo ay mga tagapangasiwa, tagapamahala na mga yan. Pamahalaan natin na maayos, ng buong katapatan. Huwag nating angkinin, huwag nating kamkamin. Ikatlo, kung napagtitiwalaan tayo sa mga simple, maliliit na bagay, pwede tayong pagkatiwalaan sa malalaking bagay. Pero kung di ka nga mapagkatiwalaan sa naiwan na cellphone, hindi ka mapagkatiwalaan sa, nahulog na wallet, hindi ka mapagkatiwalaan sa credit card o sa ATM na paano kapag pagtitiwalaan ng Diyos sa mas malalaki pang bagay? Importante, mga kapatid, hinahanap sa atin ng Panginoon ang ating kahandaan. Kaya nga minsan, hindi ka agad-agad tinutugon ng Diyos yung mga panalangin natin, lalo na sa mga material na pagpapala. Kasi nga, inihahanda muna ang ating puso, ang ating isip. Kasi ayaw ng Diyos na matapos kanyang pagpalain, iniwanan mo na siya. Lumayo ka na at nagkaroon ka ng ibang buhay. Pati yung mga kapitbahay mo dati, hindi mo na kilala. Dati tarangkahan lang, ang taas na nung gate. Ba't ganun ang nangyari? Dati lagi ka nakangiti, ngayon parang may tukod ka na sa liig. Ba't ganun? Bakit na iba? Wala dapat pong maiba. Ang ating pakikitungo, pagtulong, kagandahang loob, dapat po itong manatili kahit na tayo ay yumaman. Ang problema, hindi pa nga tayo yumayaman, mayabang na. Paano tayo pagpapalain dyan ng Diyos? Hindi pa yumayaman ay mayabang na. Paano pa kaya pag yumaman yan? Di ba nakakatakot? Kaya mga kapatid, sa ating pagdulog sa Diyos, sa pananalangin natin, hingin natin ang pinakamainam na talagang hindi magpapabago sa ating asal at sa ating karakter, kundi lalo pa itong magpatingkad nito. Ako, ang hinihingi ko sa Diyos, mas gawin niya akong gentle. Hindi po kasi gentle person, kaya nga napagkakamalan po ako na mabilis magalit. Minsan po may naghahanap sa akin sa parokya,
Andiyan ba yung pari na yung pari na laging galit? Yung po ang sabi sa akin. Yung paring laging galit, hindi man lang sinabing, yung pari na gwapo, katulad ni Brother Mike, hindi sinabing ganon. Hindi sinabing ganon. Ang sabi, yung laging galit. Kasi nga po, very emphatic ako kapag nagbibigay ng nagbibigay ng homily. Kaya nga kanina nakita nyo, binulungan ko ang aking server. Iho, wag mo masyadong ilapit sa bibig ko ang microphone kasi ang lakas ng boses ko. Hindi ka ako magiging maganda ang ang resulta kapag halos malunok ko na yung microphone. Kasi ang mga lumulunok ng microphone, yung mga rockstar yon. Pari ako. Hindi ako rockstar kaya hindi ko kailangang anuhin yan. Kasi isa sa biyaya ng Diyos yan sa akin. Siguro nga dahil inihanda ako sa ganitong gawain. Ngayon mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. Kasi tayo bilang mga regalo ng Diyos, puspos na tayo ng pagpapala. Minsan hindi natin nakikita yon. Naghahanap pa tayo ng kung ano-ano. Samantalang napakayaman mo sa kagandahang loob. Napakayaman mo sa katatagan, sa gitna ng iba't ibang unos ng buhay. Minsan di natin nakikita yon kasi nakikita natin pera. Wala kaming pera. Aanhin ko yan kung madasalin ako. Wala naman kaming pera. May commitment, may service nga ako. Wala naman kaming pera. Mga kapatid, hindi pera-pera yon. Darating lang yung perang yung gawin natin. Ayon sa kalooban ng Diyos, gawin natin ang mabuti. At ang kayamanan, mga kapatid, talaga, maliban sa ating pananampalataya, ang mabubuti nating gawa. Kasi ito po magpapadala sa atin sa langit. Hindi po yung maraming kotse. Hindi po yung kung ano. Hindi po yung mga titulo ng lupa. Hindi po yung certificate of stocks. Yung mabubuti po nating gawa. Ito ang pasaporte natin sa langit. Tingnan nyo si Lazaro, nasugatan, na dinidilaan ng aso, wala siyang may pagmamalaking kayamanan. Kaya nga pinagtsatsagaan niya kahit kapirasong tinapay na matigas. Pero napunta siya sa dibdib ni Amang Abraham. Ang mayaman na nagpa-party, gabi-gabi, nagpapalit ng damit. Bawat galaw, ibang damit. Nandoon siya sa impyerno, oh. Pero, hindi siya napa-impyerno dahil sa kayamanan niya, ha? Dahil sa kanyang kadamutan. Hindi kayamanan, kundi kadamutan ang nagpaano doon sa kanya. Kaya mga kapatid, bilang panghuli, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang tinuturing kong kayamanan? Kasi kung ano ang tinuturing nating kayamanan, andudun ang ating puso. Kaya yung mga taong tinuturing nilang kayamanan ay pamilya, gagawin ang lahat para sa pamilya, bibigkisin sa pag-ibig, sa pagkakaisa, at sa pananampalataya ang pamilya. Kung edukasyon naman ang igagapang nila sa ano. Kaya mga kapatid, ang isang epektibong panlaban sa droga, malusog, matatag na pamilya. Halos lahat na may issue sa droga, may issue sa pamilya. Tandaan niyo po yan. Kasi kung happy and healthy family ang kinabibilangan mo, bakit ka magdodroga? Ang saya-saya sa bahay, ang sarap umuwi, enjoy ako kila mama at papa, sa mga kapatid ko, nakakapagpahinga kami doon, sama-sama kaming kumakain. Bakit pa ako tatambay sa mga sulok-sulok? Bakit pa ako maghahanap ng ganitong pagkakaabalahan? Isa pong epektibong panlaban yan. Hindi kailangan pumatay. At hindi kailangan maglagay ng karatulang, huwag niyo akong tularan. At bakit kita tutularan? Hindi ko nga matulad-tularan si Kristo. Ikaw ba tutularan ko? Hindi ko maintindihan bakit ba magkakaratula. Hirap na hirap nga akong tularan si Kristo kahit gustong-gusto ko. Dahil sa aking pagiging mahina at makasalanan, tutularan ko pa yung nagtutulak. Tutularan ko pa yung durugista. What's the point of writing that piece of cardboard? Pamilya ang pasiglahin natin. At sa ating mga Pilipino, ang isa sa tinuturing nating kayamanan, pamilya.
Pamilya na pinananahanan ng Diyos. Pamilya na may pagsunod. Pamilya na may kababaang loob. Pamilya na marunong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Pamilya na may banal na pagkatakot sa Diyos. Kahit malamig, pinapawisan ako. Bakit si Brother Mike, pagpaikot-ikot dito, hindi siya pinapawisan? Ang ganda-ganda pa rin ang ayos niya. Sobra at ang energy ko. Mga kapatid, babalik na ako rito kasi baka tayo mag-overtime. Huwag pong pabayaan na mabulag ang ating pagtingin at ang ating kalooban sa mga kayamanan na lilipas. Isentro natin ang ating atensyon sa kayamanang hindi magbabago at patuloy nating mai-enjoy kahit natapos na ang termino natin dito sa lupa at ganap natin itong pakikinabangan sa harap ng dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit. Nalulungkot sa kanan ng Ama, makapangyarihan sa lahat. Nagmumulan, marito at puto, sa nagkabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika. Sa kasamahan ng mga banal na patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang Tanging Diyos lamang ang makapupuno sa ating kakulangan. Manalangin tayo upang magtiwala tayo sa Kanya kaysa mga pangako ng mundo. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga miyembro at katuwang ng Mission Society of the Philippines sa gawain nila para sa Diyos at pananampalataya. Sa bawat kahilingan ang sama-sama nating itutugon. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Upang ang simbahan ay tunay na maging simbahan ng mga dukha at kanya nawang payamanin ang mundo sa pagbabahaginan, kapatiran at pagtitiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Upang ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines at lahat ng mga misyonero ay maibahagi nila sa mga tao ang kagandahan ng ating pananampalataya, makatanggap panawa sila ng tulong mula sa mga pinuno ng simbahan at mga laiko. Manalangin tayo. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon.
upang ang mga kabataan ay magkaroon ng lakas ng loob at maging bukas palad na magsilbi sa mga gawaing misyonero bilang mga pari, madre, katikista o pinunong laiko. Manalangin tayo. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Upang ang mga pinuno sa pamahalaan at ang mga yayaman ay tumulong na iangat ang kabuhayan ng mga dukha nang sa gayoy maiwasan ng pagkapuot sa pagitan ng mga mahihirap at mayayaman sa aming bayan. Manalangin tayo. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Upang matanto ng mga mayayaman at mga may kaya sa buhay ang kawalang halaga ng kayamanan at kapangyarihan at magsimula silang magparami ng kayamanang di nananakaw, nabubulok o nawawala. Manalangin tayo. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Ama, tulutan mong makita namin ang iyong kaharian bilang natatanging biyaya at gawin mo kaming malugod na tagapamahagi ng aming sariling yaman at kakayahan. Sa katapusan ng aming pagkabuhay, naway humanap kami sa iyo o humarap kami sa iyo na masagana sa mga bagay na makalangit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat habang inihahanda ang mga alay. Narito ang aming
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyuring sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa Sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Taglay ang galak sa ating mga puso na mababakas sa ating mga mukha. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, everybody. God sent His soul. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. God sent His soul. Love one another. Everybody. Love me, love you. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors, love yourself. Your enemies too. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors, love yourself. Your enemies too. Love me, love you. God said it's so. Love one another. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. Love me, love you. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang ating tunay na kayamanan, sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nagpaparam ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaya mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus is so real to me. I see him through eyes of faith. I have felt his presence near in the moments of each day. Yet so many do not know of the love he longs to give. Oh, how will they come to see Christ and believe?
Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At ngayon po, sama-sama tayong manalangin sa panalangin ni Papa Francisco para sa Jubileo ng Awa. Panginoong Jesucristo, tinuruan mo kami maging maawain tulad ng Ama sa langit. At winika na sino man nakakikita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin, ang pagpapalaya kay Zaccheo at Mateo sa pagkagumon sa salapi, sa babae nangangalunya, at kay Magdalena sa paghahangad ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang, ang nagpatangis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisisi. Itulot mong marinig rin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babaeng Samaritana, kung batid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag na mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, higit sa lahat sa pagpapatawad at habag. Itulot mo ang iyong simbahan ay maging hayag na mukha mo sa daigdig na ikaw ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mong ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ng kahinaan upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong spirito at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng paghirang upang ang Jubileo ng Awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid na mabuting balita sa mahirap ng may bagong sigla. Magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoong Hesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa, ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin natin at pasalamatan natin ang ating Panginoong si Yahweh El Shaddai sa biyaya ng banal na Eucharistia. Pasalamatan din po natin ang bawat isa sa lahat po na nakisa, sa lahat po na naglingkod, at sa lahat po na nag-alay, na ito po ay pinangunahan ng Kalmana Chapters, Caloocan, Malabon, Navotas. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pasalamatan din po natin ang ating Panginoon. Muli po natin nakasama ang ating pong pinakamamahal nating punong lingkod, Brother Mike Z. Villarde, at ang ating ina, ang kanyang butihing may bahay, Sister Belen Villarde. Maraming salamat po. At pasasalamat din po sa ating Panginoon. At nakasama po natin ang kanyang kinatawan na naging punong tagapagdiwang galing pa po sa Mary Mother of the Church Parish ng Camarin North, Caloocan City, the Parish Priest, Reverend Father J.C. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo at taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Forgiveness.